Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ni Chen Fan na maaari nilang subukan ang ilang mga paraan sa parehong pagkakataon at bukod pa dun, i-improve ng mabilis ang kanyang cultivation. Thus mula nga dun ay nagsimula na si Chen Fan sa pagko-cultivate pagkatapos ay nilibot niya ang kabuuan ng mortal world na ito upang i-dominate pagkatapos nun ay nagtayo ng sekta at syempre, ang sektang ito ay pinangalanan niyang Baekhyun. Makalipas ang ilan pang mga taon habang siya ay nagko-cultivate sa mismong headquarters ng Baekhyun, ay bigla na lang dumating si Miss Yan upang magbigay ng ulat. Master Chen saad niya umano'y ang plano nito ay dumadaloy ng napakabanayad, sa kasalukuyan ang Baekhyun sect ay ang siya ng naging pinakamalaking sekta sa mundong ito, at wala nang anumang secular nation ang nangangahas pang i-challenge ang authority nito. Gayunpaman wala pa rin dong mga Immortal Realm cultivators na pumapasok sa mundong ito, kaya ipinapayo niya pa rin dong gamitin ito ng extensively ang ground fire ng Immortal Realm upang ma-attract ang atensyon ng mga iyon. Got it tugon naman ni Chen Fan maaari na raw itong umalis, may sasabihin pa sana si Miss Yan ngunit hindi niya na itinuloy umuo na lang. Paghakbang paalis ay napasabi sa kanyang isip na sa mga nagdaang ilang taon, ang naging napakabilis na progreso ng taong iyon ay talagang deserve ang title na Heaven's Chosen One. Idinagdag na kailanman ay hindi nun ginamit ng direkta ang kapangyarihan ng ground fire sa halip ay kino-combine niya ito sa fire energy na nagmula sa kanyang wood cultivation upang i-mask ang aura ng ground fire. Bukod pa dun mukhang ito rin daw ay walang mga bottlenecks, nightmares o obstacles. Talaga raw bang ang taong ito'y walang anumang flaws? Idinagdag na hindi maaaring magpatuloy pa siya sa pagkikipagbahay-bahayan sa taong ito kailangang gamitin niya na ang naipon niyang tiwala mula rito sa nagdaang mga taon, kailangan niya itong mapuwersang gamitin ng direkta ang ground fire. Pagsapit ng gabi ay makikita ang pag-rush ng mga cultivators na ito patungo sa Baekhyun sect nagsagawa ng kung anong ritual pagkatapos ay sabayang nagcast ng isang spell, na ang aim ay durugan ang formation na pumuprotekta sa Baekhyun. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay makikita ang walang malay na katawan ni Chen Fan bulagta sa harap ng mga cultivators na patanong ang isa kung talaga bang ganoon lang nila kadaling nabasag ang protective formation ng Baekhyun, idinagdag ng isa na ang secret technique na iyon na ginamit nila ay napaka-useful. Hahahatawa pa ng iba sa wakas nagawa na raw nilang mapatay ang taong ito, ngayon ay sila na ang papalit sa status ng Baekhyun. Nagbigay ng command ang isa na mag-search tiyak na mayroon dong treasure sa lugar na ito maririnig ang kanilang pagtawa, sa kasamaang palad ang lahat pala ng nakikita nila ay isa lamang ilusyon at ang katotohanan, silang lahat ay nirestrain ni Chen Fan gamit ang kanyang mga vines. Samantala sa mismong kinaroroonan naman ni Chen Fan sa kasalukuyan ay makikita ang pagdating ng isa pang cultivator hahahatawa nito tinawag na Chen ang ating bida. Nagsabing ang mga bulaklak at halaman nito ay talagang napaka-impressive. Lumapag idinagdag na ang gawin nitong pataba sa mga bulaklak nito ang panaginip ng mga iyon ang bagay na ito ay talaga rong isang charm, gayunpaman sinabi lang ni Chen Fan na kapag ka ito ay tumalikod ngayon at umalis dito maaari siyang magpanggap na walang nangyari. O tugon ng matandang cultivator so wala raw palang nakakalagpas kay Chen, alas ang matandang ito raw pala ay wala ng way out. Idinagdag na kapag ka hindi siya nakahanap ng breakthrough method ang kanyang lifespan ay aabot na sa katapusan, kung kaya kailangan niya rong i-take ang tsansa na ito. Sumagot si Chen Fan na ang ibig niyang sabihin kapag ka ito ay nakahandang mag-submit sa kanya tutulungan niya itong maka-breakthrough, ngunit sumagot lang ang cultivator na siya ay tumatanda na kailangan niyang panatilihin ang kanyang dignidad, siya ay hindi maaaring yumukod sa younger generation. Thus, pagkatapos nga ng sinabi niyang iyon ay naglaban ang dalawa at sa bandang huli, sinubukan pang magmakaawa ng matanda na spare ni Chen Fan ang buhay niya sa kasamaang palad ang lahat ay huli na ang kanyang buong eksistensya ay nilamon ni Chen Fan. Nagsabing ang bagay na ito ay napaka-boring sabay hila palapit kay Miss Yan gamit ang vine nagsabing mukhang alam niya ang rason sa likod ng pag-e-steer up nito ng mga challenges para sa kanya. Ano sambit ni Miss Yan nagtanong kung bakit nito sinasabi ang mga bagay na ito umano'y wala siyang ginawang anuman, sumagot si Chen Fan na ito ay gumagawa ng mga conflict sa pagitan niya at iba pang mga puwersa sinusubukan siyang puwersahin na gamitin ang kapangyarihan ng ground fire upang siya ay habulin ng mga taga-Immortal Realm.
Itinanggi ito ni Miss Yan, nagtanong kung papaano naman daw ba iyon mangyayari ang mga abilidad nito ay walang kapantay, ito raw ay kumikilos lang ng kusa kailanman ay hindi siya nag-intervene. Idinagdag na kung ayaw na nitong pagsilbihan niya ito ipadala na lang siya nito sa malayo o kaya kunin na lang nito ang buhay niya, siya ay hindi magrereklamo. Binitawan siya ni Chen Fan. Bumangon si Miss Yan, nagsabing ang gusto niya lang ay wag siya nitong tingnan sa ganoong paraan, nagtanong kung talaga bang hindi nito nakikita ang kanyang sinseridad. Sumagot si Chen Fan na alam niya kung ano ang nararamdaman nito patungkol sa kanya. Sir, tugon ni Miss Yan, hanggat siya lang daw ay manatiling nasa tabi nito upang suklian ang ginawa nitong pagligtas sa kanya noon, siya raw ay nagtaka nang biglang inilapat ni Chen Fan ang kamay nito sa ulo niya. Sinabi ni Chen Fan na ang nararamdaman nito para sa kanya ay pagkamuhi lang, hindi mangiyak-ngiyak na tugon ni Miss Yan. Iyon daw ay hindi maaari. Nagtanong si Chen Fan kung talaga bang iniisip nitong siya ay helpless pa rin laban sa immortal soul nito, sabay release ng pressure, nagcast ng soul searching technique. Makikita ang labis na pagkabigla ni Miss Yan, napatanong kung papaano ito naging posible. Idinagdag ni Chen Fan na nung una talaga rong hindi niya magawang ma-search ang immortal soul nito, ngunit ngayong ang katawan nito ay isa na lamang mortal body na nasa ilalim ng kanyang restraint, habang ang kaluluwa nito at ang katawang ito ay dahan-daang nagmi-merge, kasabay din nun ay ang pag-integrate ng kanyang restraint. So pagalit na tugon ni Miss Yan, so noon pa raw pala mayroon na itong masamang balak laban sa kanya, ito raw ay isang napakatusong tao. Saad naman ni Chen Fan, ngunit hindi raw ba't ito ay ang siyang naunang magbalak ng masama laban sa kanya, hindi raw ba't ito ay ang siyang dati pang mayroong plot laban sa kanya, hindi raw ba't ito yung individual na gustong i-refine siya kasabay ng Summero Pearl sa ground fire. Natigilan si Miss Yan, bumagsak kasabay ng pagtigil ni Chen Fan sa kanyang ginagawang soul searching. Sinabi ni Miss Yan na ngayon nagawa na nitong ma-search ang kanyang immortal soul, alam na nito ang lahat. Idinagdag na bakit daw ba kasi hindi na lang ito naglaho ng tahimik sa ground fire noon umano'y kung hindi nito ninakaw ang ground fire, siya at ang kanyang junior brother ay hindi sasapitan ang lahat ng paghihirap na sinapit nila, hindi mauuwi sa ganito ang lahat. Idinagdag na kiniklaim nitong ito ay righteous, palaging inilalagay ang kanyang sarili sa moral high ground, ngunit ang totoo ay ito raw ay isa lamang selfish disaster, isang magnanakaw na isinasawalang bahala ang buhay ng iba. Gayunpaman, sa kabila ng mga binitawan niya, sinabi lang ni Chen Fan na ito ay hindi kasing husay ng kanyang junior brother, na siya namang ipinagtaka ni Miss Yan. Nilinaw ni Chen Fan na ang dahilan ng naging downfall ng mga ito ay ang corrupt na immortal realm, ngunit ito ay hindi ng ahas na kamuhian ng immortal realm, ito ay hindi ng ahas na kamuhian ng mga mayayabang na mga cultivators ng immortal realm na siyang nanghamak sa kanila, sa halip siya ang kinamumuhian nito. Umano'y kahit na siya pa ay naglaho sa ground fire noon, mayroon pa ring darating na mga pangyayaring magdudulot ng kaguluhan sa immortal realm, mayroon pa ring mga inosenteng magsasuffer. Ang junior brother nito ay nakita ang katotohanan sa likod ng lahat, piniling isakripisyo ang kanyang immortal soul, isinumpa ang pagkalipol ng immortal realm, na sinang-ayunan maging ng kalangitan, ipinagkaloob ang kanyang request. Idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na malamang ito raw ay ang siyang rason sa kanyang naging journey, ang Summero Pearl ay isang maliit na backdoor mula sa mortal world patungo sa immortal world. Ang will ng mortal world, ang heaven's will ng immortal world, ang tree of origin na nasa loob niya, ang tatlong ito ay ginagabayan siya upang linisin ang maruming immortal realm na ito. Sinabi ni Miss Yan na tumigil na ito sa pag-shift sa sisi, bakit nakokontrol niya raw ba ang ibang bagay, ang gusto niya lang dong mangyari ay ang magbayad ito gamit ang kanyang sariling buhay sa nangyari sa kanila ng kanyang junior brother. Tumalikod si Chen Fan, nagsabing para sa kapakanan ng junior brother nito siya ay nagbigay ng sapat na paliwanag dito, next ang kailangan na lang daw nitong gawin ay ang manood. Agad na nag-infuse ng apoy sa dulo ng kanyang daliri, ang apoy na ito ay ang siya rin mismong pinag-uusapan nilang ground fire ng immortal realm, nagpasabog sa ere gamit ito. Ang pagsabog na ito ay nagpatuloy sa loob ng ilang segundo. Nagtanong si Miss Yan kung ano ang ginagawa nito. Hahaha, ito raw ay talagang nang ahas na e-provoke ang immortal realm, ito ay napaka-foolish. Idinagdag na ito ay lubhang napakayabang, mukhang sa ngayon ay wala na siyang kailangang gawin pa. Ang pride na mayroon ito ay ang siya rin mismong magiging dahilan ng pagbagsak nito.
Itinutok ni Chen Fan ang kanyang daliri sa noo ni Miss Yan, hinila palabas ang kanyang immortal soul. Ano patanong na sambit ni Miss Yan, ito ba ay nagagalit, natatakot na raw ba ito ngayon? Umano'y ang anumang gawin nitong pag-atake sa kanya ay walang magagawa. Chen Baekhyun, ito na raw ang katapusan nito. Subalit hinimas-himas lang ni Chen Fan ang kanyang immortal soul sabay silid sa isang singsing, nagsabing ito ay napaka-ingay, manood na lang daw ito ng matahimik. Samantala sa hall naman ng Immortal Sect gamit ang ilang mga crystal ay hinahanap ng Sect Master o kilala rin bilang Sage, hinahanap niya ang pinagmulan ng aura ng ground fire na bumulusok ngayon lang. Natuon ang kanyang atensyon sa isang partikular na crystal agad na pumasok sa loob. Sa isang partikular na lokasyon ay lumitaw sa harap ng dalawang cultivator na ito. Sage Cultivator, bati ng dalawa. Natuon ang atensyon ng Sage sa aura ng ground fire na nasa harap nila. Sage Cultivator, sambit ng isa, sila raw ay nagmi-meditate sa tubig upang i-restore ang kanilang energy gamit ang water's aura, ngunit sila ay bigla na lang inatake ng ground fire aura na ito. Hindi nila ini-expect na ang isang hamak lang na projection ay mayroong ganoon katinding kapangyarihan, nagawa nitong masunog ng instant ang kanilang protective spell. Sa isang flick lang ay nagawang ma-restore ng Sage ang energy ng dalawa. Good job, saad niya pa, agad na sumugod patungo sa ground fire aura. Sa isang bundok naman ay nag-aabang si Chen Fan nang bigla siyang nakarinig ng boses, "Found you," sambit nito. Idinagdag na nagawa niya na itong mamarkahan gamit ang soul seal, ito ay hindi na makakatakas. Sumagot si Chen Fan na hindi siya tatakbo, hihintayin niya ito, at pagkatapos niyang sabihin iyon ay agad na naglaho ang kanyang projection na nakatayo sa harap ng Sage. Dam na langgam, sambit ng Sage, bago tuluyang bumalik sa Immortal Sect. Sage Cultivator, bungad ng lalaking elder, nagtanong kung mayroon na bang balita patungkol sa ground fire, habang nagtanong naman ang babaeng elder kung ito ba ay nasa Immortal Realm o Mortal Realm. Tama yung tugon ng Sage, ang thief ay nasa Mortal Realm. Pinoprovoke siya, talagang napaka-foolish. Umano'y nagawa niya ng mamarkahan ang kaluluwa nun. Ano tugon ng babaeng elder, ito ay pinoprovoke ng magnanakaw na iyon. Bakit? At bakit daw ba nun inexpose ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-release sa ground fire? Sinabi ng lalaking elder na ang mga balak ng langgam ay hindi nagmamatter, burahin na lang daw nila iyon ng direkta. Hindi sumang-ayon ang babaeng elder dahil tiyak na mayroon dong ilang secret method ang individual na iyon upang magawa nung manakaw ang ground fire, kaya sa tingin niya kailangan nilang maging maingat. Respectable cultivator, saad ng Sage sa lalaking elder, ito raw ay magdala ng 4 na mga high-rankang cultivators pumasok sa Mortal Realm, at dalhin pabalik dito yung magnanakaw na iyon kasabay ng ground fire. Hahatugon naman ng elder, umano'y ang puwersahin ang mortal body noon na makapasok dito sa Immortal Realm, iyon daw ay magiging lubhang napakasakit para doon, at ang sakit na iyon, dugtong ng Sage, ang sakit na iyon ay ang siya pa lamang simulan ng kaparusahan para sa langgam na iyon. Mula doon ay lumipat ang eksena sa silid ng lalaking elder, sa sahig ay makikita ang katawan ng walang malay na babae, dagdag sa talaan ng kanyang mga biktima. Sinabi ng elder na sa kanyang secret art of devouring ang branch na nagno-nurture sa yin upang i-replenish ang yang ay nagkaroon ng bottleneck, kailangan niyang maghanap ng breakthrough o kaya naman mag-switch sa ibang branch. Talagang ayaw niya raw sanang mag-switch ng cultivation, siya ay reluctant na tapusin ang napaka-enjoyable na larong ito, nang biglang maririnig ang pagkatok mula sa pinto. Respectable cultivator, sambit ng isang boses, nagsabing yung 4 na mga high-rankang cultivators na na-assign upang bumaba sa Mortal Realm kasama ito ay handa na, naghihintay na sa command nito. Got it, tugon ng elder, bumuling sa babaeng nasa sahig na pasabi sa kanyang isip na bakit daw ba kasi hindi na lang ibinigay ng Sage ang misyon na ito sa annoying na old maid na iyon, ito raw ay pagsasayang ng oras para sa kanya. Tumayo, tinapakan ng babaeng nasa sahig, idinagdag sa kanyang isip na kapag nagawa niya ng makumpleto ang kanyang secret art of devouring, ang una niyang gagawin ay ang i-drain ng mayabang at pretentious na Sage Cultivator na iyon. Hihihi, at ang pangalawa niya namang gagawin, ay ang ipakita sa old maid na iyon ang tunay na lubos na kaligayahan. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa kinaroroonan ng sinasabing 4 na mga high-rankang cultivators. Pagdating ng elder ay humingi ng tawad, umano'y patawad sa pagpapahintay niya sa mga ito, nagpaabot ng paggalang ang 4 at nagsabing iyon ay ayos lang.
Sinabi ng Elder na sa Immortal Realm ay inaabandon nila ang kanilang mga dating identity, tinatawag ang bawat isa bilang cultivators, gayunpaman napaka-inconvenient daw kung aasta sila ng ganoon sa Mortal Realm. Ano raw ba ang mga immortal names ng mga ito? Xing Feng, pakilala ng isa, idinagdag na silang apat ay nagmula sa iisang mundo. Umano'y pagkatapos nilang mag-ascend patungo rito sa Immortal Realm, sila ay nagpatuloy sa pagko-cultivate ng magkasama. Pareho nilang ginagamit ang Qing bilang apelyido at pinangalanan ang kanilang mga sarili bilang Feng, Hua, Zhu, at Yu. Wonderful, tugon ng Elder, talagang napaka-elegant. Idinagdag na napakatagal na panahon na mula nung siya ay mag-ascend dito sa Immortal Realm dahilan upang makalimutan niya na ang lahat ng patungkol sa Mortal Realm. Kaya ano raw ba kaya kung gamitin niya na lang din ang apelyidong Qing at tatawagan niya ang kanyang sarili bilang Qing Changkong? Ano raw ba sa tingin ng mga ito kung ganoon? Sinang-ayunan naman ito ng apat, idinagdag ni Qing Changkong na sa tingin niya alam naman na ng mga ito na kailan lang lumitaw ang projection ng ground fire sa ilalim ng lake na ito. Ang trace ng kaluluwa ng Sage Cultivator ay nagawa ng makapasok sa Mortal Realm, nakalock in mismo sa katawan ng individual na nagnakaw sa ground fire. At ang misyon nilang 5 ngayon, ay ang pumasok sa Mortal Realm upang kunin pabalik dito yung magnanakaw kasabay ng ground fire. Respectable cultivator, sabat ng isa, nagtanong kung kailangan ba nilang hulihin ng buhay ang magnanakaw na iyon. Ganoon nga, tugon ni Qing Changkong, at ang desisyon na ito ay mayroong dalawang konsiderasyon. Una, although siya ay nagdala ng spiritual apparatus kung saan maaaring ilagay ang ground fire, mas ligtas kung ang magnanakaw na iyon mismo ang magdadala sa ground fire pabalik dito sa Immortal Realm sa kanyang mortal body, dahil pangalawa, yung mga pumapasok sa Immortal Realm mula sa Mortal Realm na hindi dumaan sa tribulation ay dadanas ng matinding sakit, which is magsisilbi na ring isa sa mga kaparusahang matatanggap ng magnanakaw na iyon. Sinabi ni Qing Zhu na ang pangahas naman nung i-defile ang ground fire ng Immortal Realm ang ganoon kasuklam-suklam na magnanakaw ay deserve na makatanggap ng hindi mabilang na mga hiwa. Sumabat si Qing Hua, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, ni hindi nga raw nila alam kung mahuhuli ba nila iyon. Huwag kang maging disrespectful, sambit ni Qing Feng. Ito raw ay huwag maging disrespectful sa harap ng respectable cultivator, got it, tugon ni Qing Hua. Hahahatawa ni Qing Changkong, ang mga ito raw ay huwag mag-alala, dahil nagawa ng mamarkahan ng Sage Cultivator ang kaluluwa ng magnanakaw na iyon, kaya katiyak-tiyak ang iyon ay kanilang mahahanap. At patungkol naman sa paghuli sa villain na iyon, wala naman daw sigurong duda ang mga ito, lalo pat narito siya, hindi raw ba? Sinabi ni Qing Zhu na ang isang hamak lang na cultivator na nagmula sa Mortal Realm umano'y kahit na iyon ay mayroon pang mga secret methods upang magawa nung manakaw ang ground fire, ni hindi naman daw nun magagamit ang kahit na fraction lang ng kapangyarihan nun. Idinagdag na kahit na sila ay sasailalim pa sa realm suppression pagkapasok nila doon sa Mortal Realm, ang mabigo silang hulihin iyon sa pamamagitan lang ng 3 moves ay isang malaking insulto sa Immortal Realm. Sinang-ayunan naman ito ni Qing Yu, otherwise ano pa raw ba ang point ng pag-ascend sa Immortal Realm at maging cultivator kung kaya hindi raw ba't sapat na ang isang tao lang upang hulihin ang magnanakaw na iyon, hindi raw ba't ang pagpapadala sa kanilang 5 ng sabay ay overkill? Of course, tugon ni Qing Feng, ngunit hindi naman daw iyon ang dahilan ng pagpapadala sa kanila ng sabay, ang dahilan ay upang maibalik nila ng ligtas ang ground fire. That's right, sabat ni Qing Changkong, ang ground fire kailanman ay hindi pa nailalabas mula sa Immortal Realm, kaya sino raw ba ang nakakaalam patungkol sa mga effects at changes na maaaring mangyari kapag iyon ay madala na nila pabalik, kaya ang magkaroon ng mas maraming tao ay mas ligtas. Nakapagdesisyon ang 5 umalis na agad na nagdash patungo sa tubig, nagbukas ng portal si Qing Changkong at inanyayahang sumunod sa kanya ang 4. Sa wormhole ay nahiwalay si Qing Zhu sa kanila, napasabi sa kanyang isip na ang tanging sinabi lang ng respectable cultivator ay ang dalhin pabalik ang villain na iyon, hindi necessarily na dalhin pabalik ng buo. Idinagdag na nung ang ground fire ay manakaw, siya ay nagre-refine sa kanyang fire spirit talisman at nabigo. Nasayang ang mga precious resources na naipon niya sa loob ng napakahabang panahon, kung kaya ang utang sa kanya ng villain na iyon ay nangangailangan ng 10 lifetimes upang mabayaran. Idinagdag na kailangan niyang makahanap ng tsansa upang brutal na pahirapan ang taong iyon.
Gayunpaman pagpasok niya sa mortal realm ay nagulantang siya sa kanyang napansin na patanong kung nasaan na ang kanyang spiritual power, bakit hindi niya ito magamit. Teka lang, nasaan yung iba, bakit siya lang ang narito, ang mga iyon daw ba ay nangahulog na, sabay silang pumunta, kaya bakit wala siyang ibang nakikita. Hindi ang kanyang storage space daw ay hindi nagre-respond, hindi siya makagamit ng anumang spiritual artifact, talaga rong nawala na ang kanyang spiritual power, ano raw ba kasi talaga ang nangyayari rito? Ano ito raw ba ay isang formation, isang trap, isang secret realm? Tuluyan ang nagpanik kasabay ng kanyang pagbagsak. Humiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan, tulong-tulong sigaw niya, hayaan daw siya nitong makabalik, gusto niyang bumalik sa immortal realm, nang biglang makikita ang ilang mga slash na patungo sa kanya at dumurog sa kanyang kaluluwa pagtama. Lumalabas na siya ay nasa loob pala ng Sumeru Pearl at ang lahat ng nangyari sa kanya, ay nasaksihan mismo ni Qinghua na ngayon ay nakagapos sa mga vines ni Chen Fan. Tinanong niya si Chen Fan kung saan ito nakakuha ng mga Sumeru Pearl, ito raw ay isang evil thief, napaka-despicable at cruel, umano'y hindi nito mare-redeem ang kanyang sarili maging sa kamatayan at deserve nito ang mamatay. Tugon naman ni Chen Fan, ngunit hindi raw ba't ang mga ito ay higit na mas cruel at despicable, 5 immortal cultivators bumaba sa mortal realm para lamang sa iisang mortal, hindi raw ba't iyon ay napaka-despicable. Bukod pa doon ang binabalak ng mga itong dalhin ang isang mortal body patungo sa immortal realm nang hindi pa sumasailalim sa tribulation, hindi raw ba't iyon ay napaka-cruel. Ni siya nga raw ay naging napaka-maawain na upang bigyan ng mabilis na katapusan ang babaeng iyon, hindi raw ba? At para naman sa mga bagay na katulad ng Sumeru Pearl, once na maintindihan niya na ang principle sa likod nito ay hindi na mahirap para sa kanya na lumikha ng katulad nito. Nonsense, sigaw ni Qinghua, maliwanag daw na ito ay ang siyang tumungo doon sa immortal realm, ninakaw ang ground fire, kaya't hindi raw ba't nararapat lang na ito ay maparusahan? Isa pa, kung ito ang nasa posisyon nila, palalagpasin daw ba nito ang creaming iyon? Sumagot si Chen Fan na sa kasamaang palad siya ay wala sa posisyon ng mga ito, kaya bakit naman daw ba iisipin niya pa ang patungkol doon? Ngayon ito raw ay isa ng fight to death sa pagitan niya at ng immortal realm. Ano, tugon ni Qinghua, ito ay makikipaglaban hanggang kamatayan sa immortal realm, ni deserve daw ba nito ang bagay na iyon? Idinagdag na ang dalawa sa mga kasamahan niyang cultivators pati na ang respectable cultivator ay nagawang makatakas mula sa trap nito, na titiyak niya rong ito ay mahuhuli ng mga iyon. Kaya ngayon ilang mga secret techniques pa raw ba ang mayroon ito, ilang mga traps pa ang mayroon, hahaha, umano'y hindi nito magagawang ma-handle ang paghihiganti ng immortal realm. Sa kasamaang palad tinuhag lang ni Chen Fan ang kanyang katawan gamit ang vine, hinila palabas ang kanyang immortal soul. Sinabihang wag itong mag-alala dahil bibigyan niya ito ng VIP seat upang makita kung talaga bang mahahandle niya ang mga iyon, sabay silid sa kaluluwa ni Qinghua patungo sa singsing. Mapapansin ang tatlong mga basag na mga Sumeru Pearls sa kamay ni Chen Fan, nagsabing ang tatlong iyon ay nagawang mabasag ang Sumeru Pearl at makatakas. Mukhang talaga rong ang mga iyon ay mayroong mga skills, agad na lumipad patungo sa kung saan. Samantala sa ibang dako naman ay makikita ang tatlong ito na pasukan ng dugo si Qingfeng, na siya namang ipinag-alala ni Qingyu. Respectable cultivator, saad niya sabay alalay, umano'y si Qingfeng ay nagbayad ng matinding price upang mabasag lang ang Sumeru Pearl at hindi na nito kayang mag-hold ng mas matagal pa, nagtanong kung mayroon ba itong alam na paraan. Mayroon, pangising tugon naman ni Qing Changkong. Idinagdag na hindi niya ini-expect na ang kanilang cultivation ay masusuppress ng husto na umabot pa sa puntong sila ay nahulog sa trap ng kalaban, buti na lang at in-extract ni Qingfeng ang kanyang immortal bone upang puwersahang makawala sa trap, siya raw ay nakakaramdam ng simpatsya sa suffering nito. Respectable cultivator, saad ni Qingfeng, kailangan na raw nilang bumalik agad sa immortal realm. Sumagot si Changkong na ang kanyang cultivation base ay nasuppress ng husto sa ngayon upang mabuksan pang muli ang gate, umano'y kailangan niyang ma-restore ng mabilis ang kanyang kapangyarihan at mayroon lang iisang paraan. Respectable cultivator, saad ni Qingyu, pakiusap, sabihin daw nito sa kanila, siya at si Qingfeng ay gagawin ang kanilang best upang makatulong. I knew it, sambit ni Changkong, sinasabi niya na nga raw ba, ang puso ng mga ito ay nakatali sa dangal ng immortal realm, at ang mga ito ay nakahandang tumulong mahuli lang ang villain na iyon.
Pagkatapos niyang banggitin ang mga katagang iyon ay inilapat ang kamay sa mukha ni Ching Feng na siyang labis nitong ikinabigla. Idinagdag ni Chang Kung na ang mga ito ay huwag mag-alala dahil ipaghihiganti niya ang mga ito, sabay waksi kay Ching Yu. In-extract niya ang natitirang kapangyarihan ni Ching Feng kasabay ng kanyang immortal soul sa harap mismo ni Ching Yu. Respectable cultivator, sambit nito. Nagtanong kung ano ang nangyayari, ano ang ginagawa nito, bakit nito. Sumagot si Chang Kung na si Ching Feng ay nawala na ng immortal bone at hindi na makakabalik pang muli sa immortal realm. Sinakripisyo nito ang kanyang sarili para sa immortal realm. Ang sakripisyong ito ay hinding-hindi nila kakalimutan kailanman. Hindi tugon ni Ching Yu, umano'y hindi niya kailangan ang gratitude ng immortal realm. Ang gusto niya lang ay makasamang bumalik si Ching Feng, pati na si Ching Zhu at Ching Hua. Ching Yu, sambit uli ni Chang Kung, umano'y kailangan nitong ipaghiganti ang mga iyon. Mapapansin ang reaksyon ni Ching Yu, nagtanong kung ano ang binabalak nitong gawin. Sinabi ni Chang Kung na ang kaluluwa ni Ching Feng ay maaaring magamit sa pagbukas ng Immortal Realm Gate. Gayunpaman, kailangan niya munang ma-recover ang ilan sa kanyang mga abilities upang iyon ay maisagawa. Kung kaya hayaan daw nitong hiramin niya ang buhay nito upang ma-restore ang kanyang energy. Ching Yu, ito naman ay willing, hindi raw ba? Ano, sambit ni Ching Yu sa kanyang pagkagulantang napasigaw kasabay ng pag-extend ng kamay ni Chang Kung patungo sa kanya. Sinubukang umiwas, ngunit sa huli nagawa rin itong mahawakan ang kanyang paa. Wag-wag, sambit ni Ching Yu sa takot. Bitawan daw siya nito, paulit-ulit na humingi ng tulong. Relax, saad ni Chang Kung sabay hila. Iyon daw ay hindi masakit, ito ay makaka-experience ng kaligayahan. Sa ilalim ng puno ay maririnig ang mga paghiyaw ni Ching Yu, kasabay din nun ay ang pag-alingawngaw ng tawa ni Chang Kung. At makalipas ang ilang sandali, napaka-obvious naman kung ano ang ginawa ni Chang Kung kay Ching Yu bago niya ito tuluyang pinatay. Hay, buntong hininga nito, sa wakas nagawa niya na rong ma-restore ang ilan sa kanyang lakas. Hagamit ito magagawa niya na rong mabuksan ang Immortal Realm Gate. Mauuna na siyang bumalik. Thus siya nga ay nagbukas na ng portal at hahakbang na sana papasok, nang biglang marinig niya ang boses ni Chen Fan na nagtatanong kung bakit naman napakaaga nitong babalik. Idinagdag na hindi raw ba't ito ay narito upang hulihin siya, kaya bakit aalis na agad ito. Nakaramdam ng pagkabahala si Chang Kung kasabay ng pagpapakawala ni Chen Fan ng isang slash na tumama sa kanyang kaliwang braso. Napasigaw, bumagsak sa lupa. So, saad ni Chen Fan, so ito raw pala ay nakakaramdam ng sakit at ni humihiyaw din, ngunit bakit tila hindi nito naririnig ang mga hiyaw ng mga cultivators na tinorture nito hanggang kamatayan noon gamit ang kanyang secret techniques. Sinabi ni Chang Kung na pag-usapan nila ang bagay na ito, umano'y kung talagang gusto nito ang ground fire maaari itong manatili sa kanya, at once na siya ay makabalik sa Immortal Realm, kukumbonsihin niya ang mga iyon na spare ang buhay nito. Tugon ni Chen Fan, siya raw ba ay hahayaan ng Immortal Realm? Well, tugon ni Chang Kung kasabay ng pagtulong ng mga malalamig na pawi sa kanyang labis na namumutlang pagmumukha. Nagtanong kung gusto ba nito ang kanyang secret cultivation technique. Ito raw ay ibibigay niya rito gamit ang devouring technique. Ito ay mabilis na mag-a-advance, at ito ay hindi na matatakot pa patungkol sa pagpapadala ng mga tao ng Immortal Sect upang maghiganti. Gayunpaman, ngumisilang si Chen Fan, nagsabing ang ganito karuming stuff ay magiging alikabok kasabay nito. Nagtanong si Chang Kung ano ang kailangan nito. Gagawin niya raw ang kanyang best upang masatisfy ito, pag-usapan daw nila ito. Sambit ni Chen Fan. Idinagdag ni Chang Kung sa kanyang isip na sa puntong ito, ang tanging magagawa niya na lang ay ang isuko ang kanyang immortal bone. Thus, ganoon na nga ang ginawa niya, umatake sa pamamagitan ng pagsakripisyo sa kanyang immortal bone. Ang atake nag-rush patungo kay Chen Fan. Idinagdag ni Chang Kung sa kanyang isip na hanggat mapatay niya lang ito at makuha ang ground fire, maaari niya itong magamit bilang leverage upang kunin ang Sage Cultivator at iparicast ang kanyang Immortal Bone doon sa Immortal Realm. Sa kasamaang palad, though, kasi simula pa lang ang kanyang mga balak ay nag-shatter na agad, kasabay ng pagtanggap ng direkta ni Chen Fan sa kanyang binitawang atake. Ito'y labis na ikinagulantang ni Chang Kung. Imposible, sambit niya. Napatanong kung papaano ito naging posible. Umano'y walang anumang mortal artifact ang maaaring makablock sa Immortal Bone na nabuo sa Lightning Tribulation. Kaya nga, tugon naman ni Chen Fan, at iyon ang dahilan kung bakit siya gumamit ng isang bagay na nagmula sa Immortal Realm upang mablock iyon.
Nabigla si Changkong sa kanyang narinig, nagtanong kung saan naman daw ba ito nakakuha ng spiritual artifact na nagmula sa immortal realm, ano raw ba talaga ito? Tugon ni Chen Fan, ang ibig daw ba nitong sabihin anong uri siya ng eksistensya? Well, maaari mo rong sabihing Heaven's Chosen One o kaya naman Child of Fortune. Sabay release ng mga flying swords na tumama ng direkta kay Changkong, maririnig ang kanyang sigaw. Sa sumunod na shot ay hawak niya na ang immortal soul nito at idinagdag na baka, maybe siya raw ay isa lamang poor soul na minamanipula ng kung sinong unknown consciousness, at pagkatapos nun ay humakbang na palapit si Chen Fan sa portal.